Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Base sa latest data nga gi-release sa Philippine Statistics Authority o PSA kagahapon, ang inflation average para sa buwan sa Hunyo may marka ngadto sa 2.5%, mas taas sa 2.1% sa gisundang buwan sa Mayo. Apan kung itandi kini nga data sa mga gihapong buwan sa Hunyo sa miaging tuig, mugawas paghihapon nga mas hinay karon kaysa 2.7% sa miaging tuig. Ang inflation average nga 2.5% mao kana ang marka sa unang unom ka buwan, first 6 months o semester para sa tuig 2020. Ang core inflation kinsa may indicator or sumbanan para sa long-term inflation trend o sa mga umaabot pa nga inflations ana sa average nga 3% sa buwan sa Hunyo. Mas taas siya sa 2.9% sa buwan sa Mayo. Apan mas hinay kung itandi sa marka nga 3% or 3.3% sa buwan sa Hunyo sa miaging tuig 2019. Alang kang Action for Economic Reform Coordinator Filomeno Santa Ana III, ingon pa niya ngang inanay nga pag-abli sa ekonomiya dala sa consumption spending mao kuno hinungdan nga gitulak pataas ang presyo sa mga batakang palaliton. Apan wa kini magpasabot nga kung ana na kita sa kahimtang sa pagbangon, ilabi na nga naa paghihapon ang sitwasyon ngang nasod padayon sa pagsaka sa mga positibong kaso sa COVID-19. Kini mao'y mupuwersa sa katawhan nga iyang limitahan ang mobility nga mo resulta sa mas ubos nga gastos sa iyang kwarta. Kana og nay kwarta lagi. Si kaning University of the Philippines Dean Ramon Clarete, ingon pa niya nga samtang ang demand makitang nag-improve og diutay apan subay sa latest inflation data, gamay ra kinig mahimong impluwensya ngadto sa growth prospect sa Pilipinas. Sumala kang Clarete nga ang inflation usa ka indicator sa demand. Diin crucial kini sa boosting sa economic growth. Sa kaso sa Pilipinas, matod ni Clarete, ang kahimtang sa iyang ekonomiya pabilin nga anaa sa recession, diin ang GDP growth forecasted anaa apektado paghihapon karong tuiga. Laing ekonomista gikan sa Union Bank, siya mao si Chief Economist Ruben Carlo V. Asuncion. Matud niya, ngang kasamtangang increase sa inflation, pwedeng temporaryo tungod kay ang iyang reaksyon hinungdan man sa pagtangtang o pagluag sa mga lockdowns sa nagkadiyang lugar sa Pilipinas. Ingon pa ni Asuncion nga ang ekonomiya wala pa makatugkad sa iyang real damage
dala sa pandemic. Ngadto sa micro, small, medium enterprises. Diin, sagad niini nga mga kompanya nag-operate nga reduce ang capacity sa ilang mga trabahante ug ang uban nanirado sa ilang operasyon. Laing ekonomista gikan sa ING Bank Manila. Siya mao si Senior Economist Nicolas T. Mapa. Matud pa niya nga ang domestic demand pabilin nga nagsangkiig tungod sa taas nga marka sa unemployment ug ang luya nga kahimtang sa ekonomiya. Dugang sa giingon ni Mapa nga kini nga trend posible nga magpadayon bisan pag wag tangon o baka luagan ang mga lockdowns. Ang konsumong pangpamilya mudugay pang mulihok usa nga mahibalik kini ngadto sa iyang kahimtang sa quote-unquote pre-pandemic form. O sa iyang tansya, ang average 2020 inflation rate matapos sa 2.4% karong tuiga. Sumala pa kang Mapa nga bisag hinay-hinay ng giluagan ang mga lockdowns. Ang household consumption dili mobalik sa iyang pre-pandemic form tungod kay ana ang kahimtang sa social distancing o ang kahadlok nga sa katawhan ngadto sa makamatay nga virus nga maghatag kabalaka sa mga musulod nga mga panahon. Pwedeng dakong factor sa inflation ang kahimtang sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gingon sab kini ni University of Asia and the Pacific School of Economic Professor Victor Abula. Iyang gingon nga sa kasamtangan nga increase sa inflation hinungdan sab kini sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sa langyang merkado. Kini direkta nga mo epekto sa Transport Sub-Index diin sa labing uwahing marka ana sa 96% nga pagsaka sa Consumer Price Index CPI gikan sa buwan sa Mayo ngadto sa buwan sa Hunyo. Samtang ang pagkanaog sa presyo sa pagkaon dili supesyente nga mo offset sa increase sa presyo sa Transport Index. Si Philippine Economic Society President Emilio S. Neri Jr. nagsulti usab nga ang GDP growth mahibalik lang sa tuig 2021. Ining sunod tuig pa. Hinuon niyang gingon nga ang ikatulong quarter or July to September period mas muarang-arang kung ikumpara sa second quarter karong tuiga. Ingon pa ni Neri nga ang national government spending dili makatarog sa kahimtang tungod kay anaara kini sa ubos sa 20% o ang pagbangon gikan sa krisis mukaon pagtaas nga panahon. Mga higala, unsa pa ba? Gilauma naman natong daan nga sa kahimtang karon din ang krisis anaa. O gani, mas nisamot pa kini tungod sa istorbo sa lahutay nga hinungdan sa COVID-19. Bisan sa wa pang krisis sa pandemya, daan na nga nagkagidlay ang pinakaubos nga hutong sa atong katilingban. Ang ubos nga hutong nga giingon sa mga eksperto sa ekonomiya mao ang 30% sa atong populasyon nga nag-antos ng daan sa kapait sa lahutay sa panginabuhian bisan sa wa pa ang pandemya. Kini ang katawhang belong
sa working force sa nasod apan walay mga trabaho. Naasab din ang dakong bulto sa mga nanginabuhi nga walay kasiguruhan sa ilang pagpanarbaho tungod kay ang ilang kita karon mao man sab ang ilang ipalit og konsumo karon. Sa isgutanang inflation, dili lang ang 30% ang anaa sa ubos nga hutong ang nagsagubang. Ang lower middle o ang upper middle class apektado usab ni ini nga kahimtang. Kining tanan nga hutong sa katilingban apektado ilabi na karon nga naa ang krisis sa pandemya. Mga igala, konsumante sila sa produktong mugna gikan sa mga multinational nga may tiggama og konsumo para sa katawang nahimong konsumante na lang imbis nga mahimong maghimo og produkto. Oo, ang mga ekonomista, mga eksperto naghatag og mga punto nga makagana apan kaya ba nilang muingon nga doon na pa'y maayong kahimtang sa atong pabuoton sa mga musunod nga kwarter sa tuig o kaha sa sunod tuig? Ang kamatuoran, hagbay pa ang buslot na ang atong bulsa ug hagbay pa nga kitang kakhatuka sa atong sitwasyon. Mahigala sa pulong pa lang inflation sa konteksto dili na gayud pabor sa kahimtang nato nga mga kabus uyamot. Nagkahulugan kinig survival. Naghisgot kini og kahimtang sa lahutay nga kitang tanan walay kasiguruhan tungod kay dili kita nga mga kabus ang prioridad sa mga nagtimon sa atong nasod karon. Sa ingon-ingini nga sitwasyon, anaa kanato ang paghukom. Kung magpabilin ba kitang hilom o mudawat na lang sa ihungit kanato nga kahimtang sa kinabuhi o baka mo assert kita sa ngalan sa ato mga katungod nga mabuhi. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Posta og mayong udto natong tanan. Atong mga texters, pwede na mo paabot sa inyong mga reaksyon via Globe. Hotline 0909-4586-4651. Usban ako ha. Sa atong mga Globe users, 0905-809-4651. Ngadto sa mga talk and text users, smart, no? 0950-556-5732. Isibo ang inyong mga orasan, alas 12:29 na, adlawng Huwebes, kita karong adlaw ha. Pitsa 9 sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. July 9, 2020. Paspasa sa panahon, no? Murag bag-o raman nga nisulod ang buwan sa Hulyo, pero pitsa 9 na. Apit na 10 days, ugma. Mag 10 days nang tipak ang unang napulo kaadlaw sa buwan sa Hulyo. Anyway. Oy, congratulations sa Pilipinas. Congratulations. Sa data sa World Health Organization, number 1 ang Pilipinas. Number 1 siya sa new cases sa coronavirus. Na sa iyahang total cases is 47,873. Active cases, as of July 7, 7, 8, 9, 50,000 na ba yata karon, no? As of July 7. Number 1 kita sa mga bagong kaso sa coronavirus. Number 1 kita sa total cases sa coronavirus.
active cases, kulilat kita sa recovered. Ang death rate is 3%. Recovery rate is 26%. Mas taas ang, sabihin na sura, Singapore. No? Ay, mas taas ang Vietnam. Kadali lang. Di na to mas taas ang Vietnam. Tungod kay ang Vietnam is same ta. Malaysia is 98%. Ang iyang recovery rate. Unya Brunei is 98%. Vietnam is 92%. Yung mga bright ng mga nasod, 90 ang grado. Recovery rate, ha? Ang Singapore is 90%. Ang Myanmar, at least passing grade, 78%. Thailand, 96% ang iyang recovery rate. Cambodia, 93%. Daghang bright. Brunei, 98%. Mas bright yun ang Laos. Wala siya bagong kaso. Ang total cases ni Laos is 19 ra kabuok. 19. Zero siya sa active cases. Zero siya sa death. Total death. Zero siya sa recovered. Total recovered. 19. Meaning ang 19 niyang na takdan sa corona iyang na-recover. Walay patay. No death rate. Nagilakita din But sa Pilipinas, 3%. Singapore, Indonesia. Ang Indonesia, mo'y kauban sa Pilipinas nga lagpak pag-abot sa recovery rate at 46%. The rest, 90, 92, 98, 96, 93, 98, na 100% o 78%. 78 is passing, no? 75. Ang bagsak is Pilipinas o ang Indonesia. Congratulations. Maka-dismaya tungod kay maghisgot manggultas krisis sa coronavirus, health but affected ang economy. Kung atong balikan ang atong gisgutan kaganina, naghisgot kita kabahin sa inflation rate. So pag moingong kag inflation, ang tumoy din mao ang mga serbisyo o siyempre ang mga batakan nga mga panginahanglan. Basic food, shelter, kining ang edukasyon is services, di ba? Kanang tanan kabahin sa atong ginahisgutan about inflation. Muhisgot kag inflation bisa kung sa panakagamay 2.5, ingon sila mas gamay man na kay kumpara ato ni aging buwan. Pero ang ginahisgutan diha pobre sa bulsa sa pobreng tao. Sa mga naay ikasarang, wala ginay problema ng inflation. Di kita mahadlok inflation sa mga naay daghang kwarta. Sa mga dunay daghan nga gitago din Pero para sa mga kabos uyamo nas pinak ubos nga hutong kita mana siya
bisan pa gani ang lower middle o ang upper middle sa pinaka estado sa atong hutong apektado gihapon karon panahon na. Sa laptod pagkasulti, ang dakong parte sa populasyon nining nasura igo sa krisis nga atong giatubang. Daan na tang nag-antos sa krisis sa guwa pa ng COVID. Nisamot karon tungod kay ang atong kahimtang anaa sa sitwasyon nga milubo ang unemployment. Misaka paghihapon ang underemployment. Nanarado ang mga small, medium enterprise nga mga negosyo. Kanimantong naananarbaho ang dakong parte sa atong working force. Sa working force nato, naapag yun na, of course, ang atong mga mag-uuma. Kag atong mga mag-uuma, sila ang atong gisaligan sa atong pagkaon. Pero, dili naman daw na mao karon ang bag-ong normal, aning gobernuha. Bag-ong normal o karaang normal, import-dependent, export-oriented. I-export nato ang atong kusog pamuo kay mag-import kitag bugas gikan sa laing nasod. Mungutan na ta, nganong ka man? Ang gi-adapt ng economic policy sa gobyerno. Import-dependent, export-oriented. Nganong ka man? Tungod kay ang atong mga idol o kanang mga naglingkod din na sa gobyerno sa Pilipinas, idol sab nila ang mga kwartahan, elite, kapitalista, hasindiro o guban pa. Sila ang naggama o nagbuot sa pulong hutong. Class! Tungod niya ng hutong, dunay nagapahimulos o dunay gipahimuslan. Kinsa, of course, kisa man di ay ang gipahimuslan, ang kusog sa kabos. Kisa man ang nagpahimulos, ang mga anaa sa hataas nga hutong. Upper class. So kung maghisgot kag hutong, naa diha ang kahimtang sa pagpahimulos. Bitaw mingon ta, ingon nila nga kuno ang kabos nga katilingban mga tapulan. Na ilang ginaingon, no? Sa ilang konteksto nga mga naa sa elite nga hutong, tapulan ang pobre. Pero ugwa ang pobre kaning COVID-19 naamang yun ng ilang negosyo. Nanarado. Nga no, tungod kay importante paghihapon ang kusog pamuo sa ubos nga hutong. Di man na sila makapadagan og kumpanya kung wala ang anaa sa ubos nga hutong. Pero kung imong tan-awon ang mga pribilehiyo sa katawhan nga nasa ubos sa hutong, halos, di kay halos, gipangayo na ang dugo og singot nga gibutang sa pobreng Juan de la Cruz. Diba? Tanawang kahimtang sa atong mga mag-uuma. Kanus aba nahitabo nga ang atong mga mag-uuma ang nagbuot sa presyo sa ilang mga produkto. Sultii ko asa dapit nga lugar nga ang mga farmers inigtumod nila sa ilahang produkto, sila'y nagbuot sa presyo. Na ba? Wala. Kisa ba'y gabuot sa presyo?
ang kapitalista. Kinsa man na si kapitalista? Naghago ba na siya sa pagtanom? Naghago ba na siya sa pag-ugmad? Wala. Igo ra siyang nidawat, ni kumpra sa produkto sa kabos nga taong mag-uuma og siya pagyud ang magbuot sa presyo sa hago sa pobring mag-uuma. Aritas trabahante. Kisabay kabuot sa iyang sweldo sa trabahante. Ang trabahante ba? Ngong ka sa imong mag-interview nga gusto na ako akong sweldo 50,000. Aw. Dugay pa manguros. Ingnon kadayang guard. Palabasin mo na ito. Hindi ito ang klaseng tao na kailangan natin dito. Pwede bang magbuot ang mga nang-apply ngayon ani akong sweldo? Well, ilaron pa. Kolektahan pag SSS, pag-ibig o kining PhilHealth nga dili irimit. Sa inguna nga kinaiya sa usa ka mangtas nga employer or hut-o nga naa nag-umbaw sa ibabaw, gidaog-daog, of course, ang katungod nga mabuhi sa usa ka pobring trabahante. Kisa man sa mga kompanya nga ang trabahante mo'y nagbuot unsay gusto niyang sweldo. Sulti ko kay humanon taning programaha karon dayon. Wala kana mahitabo sa atong katilingban karon. Ug kana nga kahimtang mao ang nagapadayon hangtod karon og protektado sa mga naglingkod sa sulod sa gobyerno. Lungsod, ikaw ang maghukom. Arita sa itong mga texters, kadali lang ha, gikan kang 0222. Kudayan pakigreet ko sa akong wife. Og happy birthday, Jean C. Lahoy. Ang nagtimbaya, si Rolando B. Lahoy. Okay. Birthday. Karong adlaw. Happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday karong adlaw. Apa texter, nag-hi lang siya si kinsa ni siya. Dali lang ha. Si 9441. Okay. Gikan kay texter 9927, condolence sa biktimang agrarian reform beneficiaries. Ang ilang yuta na pailawom sa Puyod Farm diha sa barangay Mabuhay, Carmen, Panabo, apan samtang sila naglusad og land occupation. Gimasakir ni atong Hunyo 28 karong tuiga. Epekto kini sa anti-terror law ni Duterte o gigamit sa Puyod Farm ang usa ka gatos ka alamara ilalom sa militar. Hostisya alang sa tanang biktima. Gikan ni Tuning Flores, Union ng Manggagawa sa Agrikultura, UMA. Salamat sa radyo ni Juan. O ba nitong gipriso dito sa Carmen Gym atong nangagi nga mga buwan? Hay nako, kinabuhi. Oralag manok, no? May pang manok. Kaya napay mo ingon, ups, ayaw na kay ako ng padakon. 5900 sir, wa na diay inyong stasyon, wa na mi nakadungog, asa dapit. Diri sa Davao na pa, 94.7. Giga kay texter, 5817, nagpasalamat lang siya. Salamat. Thanks, kuno. Og dagan sa salamat. Sa update, mga higala sa tibok kalibutan nga kontaminasyon sa COVID-19 niya, more than 3 million na ka mga kaso. 3 million ka mga kaso sa coronavirus ang na-report sa US pa lang. US, Amerika. 3 million ang count sa ilang nagpositibo sa coronavirus sa US.
Kini ang latest data gikan sa John Hopkins University. Ang US may most COVID-19, dunay daghang COVID-19 cases. Bisan asang taas pa siya sa nasod sa Brazil. Siya, pila to? 3 million sa Brazil is more than 1.6 million. Ngayon pa sa tali sa John Hopkins University. Second most infected country ang Brazil. India mao ang third most infected country sa kaso sa COVID. Nabot na sila og 700,000. Milyon-milyon puding population sa India. No? Ang India is second sa iyang populasyon sa China. Og mas daghan pud gani ang Indonesia. Pero sa isgutan ng coronavirus, US ang number 1. Murag Pilipinas sa Southeast Asia. Pilipinas ang number 1. Pakpak, congratulations. Naks naman. Gaagyog na ang iyong congratulations. So, sa tibok kalibutan, number 1 ang US, number 2 ang Brazil, then followed by India. Number 3 sa 700 plus nga infected sa positibo sa coronavirus. Pakpak ta? Walipay bataana nga report. May gala sa Pilipinas para masayod ang tanan 50,359 na ang total number of cases sa Pilipinas. Kita ang number 1 sa Southeast Asia. Doon ay 36,457 nga total number of active cases. Wala pa din appeal ang reported, wala din ang reported recoveries and death sa 36,457. 36,457 ang total number of active cases. Number 1, diha nga kategory, number 1 ang Pilipinas. Pakpak. Mga nalipay, sarbe nalipay, Secretary Harry Roque. Diara ang record as of July 8. Ang mga bagong kaso. Test result released to patient within last 3 days. Niabot og 1,922. Bagong kaso as of July 8 kagahapon 4 p.m. Ang iyahang bahinay sa National Capital Region, magyapon ang Taplatzer, 883. Region 7, 369. Region 7 is Visayas, no? Cebu. Unya others, meaning gibahin-bahin na ni sa bang mga region, 670. Apil na ta dito. Total of 1,922 kagahapon. Mga bagong kaso. Late cases, 617. Monitong mga test result released to patient 4 days ago or more. Sa 617, top notcher gyapon ng National Capital Region, meaning Metro Manila, 183,000. Region 7, 74. Og other regions, bahin-bahin is 360. Total of 617. Tanan-tanan nga mga bagong kaso kagahapon mao nga ni-shoot kita to 50,359 gikan sa 47,000. Ang total cases reported as of kagahapon is
2,539. 2,539. Recoveries, 12,588. Sa mga recoveries, 202 ang ika-report kagahapon. Patay, 1,314, 1,314. 5 ang patay kagahapon nga gika-report. Ambot karong hapon, unsabay latest update nining monitoring sa coronavirus sa Pilipinas. Basta sigurado na kita nga atong giangkon ang unang pwesto sa COVID-19. Ingon pa ni Mr. Sunny Africa sa Ibon, what the COVID-19 is spreading almost 20 times ang kapaspason niya. 20 kapilo ang iyang gipaspason. It took 90 days aron maabot ang first 10,000 confirmed COVID-19 cases. And only 5 days for the last 10,000 nga naihap. 5 days. 96 days kita. Usa nakaabot sa unang 10,000. But samtang ginaluagan, karon in 5 days, sobra na 10,000 ang nadugang sa ihap sa nagpositibo sa coronavirus. Mga higala, karong sunod nga mga simana, muatubang na si Presidente Duterte sa katawan sa iyahang State of the Nation address. Sa ilang presentation sa pre-SUNA, sa briefing kagahapon, ingon ni Secretary Dominguez nga sila, quote and unquote, may responde sa tanan nga ilang mahimo. Murabag, gisulti ni Dominguez nga naanatanan ang among gibuhat diha. Maybe sayon to imagine nga ingnon lang kita daghan na gihimo ang kagamanan, but ngadto sa kamatuoran og sa hisgotanang real nga kahimtang ang pangutana naa paghihapon tinuod ba ang barog o giingon sa ato mga opisyal sa gobyerno nga winning na ang gobyerno o kita nga mga Pilipino sa pagpakigbatok sa COVID-19. Be, minaw ta sa ito mga kaigsuunan. Tama ba nga winning or padulong na kita sa kadaugan sa COVID-19? Kisabay makatubag din na diri sa Davao kagahapon dunay 8 nga bag-ong na positibo sa COVID-19 as of July 8. Ang kinatibok ang ihap sa Davao Region niabot og as of 5 p.m. kagahapon. Sa Davao Region, mga higala, ilan na ba? Total number of person tested for the day is 364. Then, ang total number of person who tested positive, 18. Meaning out of 364 nga gi-testing, no? 18 positibo. So, kani ang status sa Davao Region. And out of that 18, 8 ang gikan sa Davao City.
Congratulations gihapon. Kaita. Ang ginaingon nato, samtang naa ang COVID, naasab ang krisis atong kinabuhi. Ang kinabuhi nato hangtod kanus masulbad kini diha sab ang atong sukdanan nga makaingon kita nga dunay solusyon sa atong kahimtang. But hangtod ingon ani ang sitwasyon, expect kitag worst pa sa atong kinabuhi o sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagbugtaw. Mga higalawan na tayo kung panahon sa pagkakinod. So now, thank you very much sa inyong pagsunod sa atong tulumanon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Sa ngalan sa kinatibukang puwasa sa News and Information Center sa Pikas, Lawak, na si Jimnil Pudi, Ryan Fernandez, Romil Verdida, daghana day sa nagklase din, no? Reggie Rivera, John De La Torre, and Michael Badlis. Dito sa transmitter site, sila si Mamerts Taradil, Dindo Galindo, Arthur Caminade. Wa pa ni kakuha mga QR? Wala pa? Way uli. Basta way QR. Ray Barwis, Carlo Palik. Salamat sa inyong pagsunod o sa paghatag og nindot nga Signal Bayan 94.7 diha sa Island Garden City of Samar. Siyempre ato pasalamatan itong tanan-tanan nga mga nag-monitor, nagpaminaw sa radyo ni Juan, of course, sa programang Lungsod, Ikaw ang Maghukom. Karong adlaw, adlang Huwebes, Pitsa 9 sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. Ako si Dodong Solis. Mayon salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.